mata ng doktor ni hindi man lang nagpapaliwanag sa kanila. Nakausap po namin siya nung paglabas sa recovery room. Pero yung paliwanag po niyan wala. Yung ultimong maliit na bukol, yung ultimong balahibo mo, bago ka bunutan, ini-inform ka kung bakit ka bubunutan. Kung ano ang dahilan, kung anong benepisyo, kung anong masama. Nakalagay sa amin ng tamak ng pasyente. Minsan hindi makuha ng mga doktor na paliwanag. Abing 26 ng Enero, lumapit sa Bitag Headquarters ang mag-asawang Amelia at Dennis Tan. Kasama ang 2 taong gulang na anak, tanggal na ang kaliwang mata ng bata. Ano sinabi ng doktor kung nakita mata ng bata? Sabi ko nga po yung speech na merong glaucoma kaya din. Sino may sabi? Ang PGH may sabing glaucoma sa kaliwa? Sa kanan po. Sa kanan? Nung pagdating po namin doon, wala daw po. And baka daw po nag-end stage. Para makasigurado kayo, ipa-CT scan nyo. Kasi suspicious nga po, hindi nila malaman na RP. Alright, base sa CT scan na ginawa sa mata ng batang si Alexis ng Philippine General Hospital, kanang mata ang may diferensya o may glaucoma. Ito rin ang lumabas sa resulta ng CT scan na sinagawa ng East Avenue Medical Center. Sa resulta ng CT scan, hindi ba yung binasa CT scan? Meron pa pong mas mataas sa kanila na bumasa, si Dr. Lim. Si Dr. Lim. Ang sabi po ni Dr. Lim, right ang tatanggalin. Puro right sila? Meron daw silaw, sabi ni Dr. Ventura, 2 sila. Ma'am, may silaw po ito, sabi niya gano'n. Pero sabi ni Dr. Lim, yan ang pangit eh. Kasi slope, nakaumbok daw. Ang pangit ng mata. Sabi ko, ma'am, pwede po bang pagsabay na, tanggalin na rin yung kabila. Nagganon pa ako kasi baka mamaya may magkaroon din ng diferensya. Sabi niya, bakit mo tatanggalin ang kabila? Ang left. Bakit mo tatanggalin yan? Sabi niya, maganda yan. Mas maganda ang natural eye kaysa sa artificial eye. Kaya naman buong akala ng pamilya ng bata, kanang mata ang tatanggalin sa kanyang anak. Subalit, laking gulat na mag-asawa nang makitang kaliwang mata ng bata ang inoperahan at tinanggal ng doktor ng East Avenue Medical Center. Yung right lang talaga dapat tanggalin? Opo, sigurado po. Okay, dating kay Tablante, bakit ang kaliwang kinuha? Yun po ang hindi ko alam. Bakit hindi mapaliwanag ng mga nandoon? Sabi ko po, Dok, bakit ganun, naging left nga, Sabi ko, ba't hindi po ba kayo nag-base sa B-scan at saka CT scan? At saka paano po kayo makakapag-decide na ganyan? Nasa akin ang B-scan, yung CT scan nasa ibang doktor sa ulo. Saan po kayo nag-base? Clinically daw. Pero walang recommendation sa kaliwa noon. Nasaan yung mata ng bata? Nasa kanila po, pinag-aaralan po nila. Pinag-aaralan na kung nagkamali sila. Na kung walang depekto. Ang masaklap, hindi man lang ito ipinalam sa kanila ng doktor ng bata. Pero hindi kayo napisin noon? Hindi po. Yung doktor mismo na nagtanggal ng mata, anong paliwanag sa iyo? Bali po yung doktor na nagtanggal ng mata, hindi po namin siya nakausap after ng operation. Nakausap po namin siya nung paglabas sa recovery room. Pero yung paliwanag po niyan wala. Tapos dinala niya po sa akin yung mata mismo. Sabi niya, Mami, ito pakita ko sa'yo. Sabi ko, hindi, dati na yan. Simula pumunta kami dito, ganyan na yan. Ngit-ngit pa ni Amelia sa bitag. Sa halip na magbigay ng paliwanag ang doktor na nag-opera sa kaliwang mata ng kanyang anak, hindi na ito nagpakita. Tapos dumating na yung 5, wala akong makausap sa akin. Mga alas 9 na po ng gabi. Alas 3 po nila kami kakausapin. Alas 3 kayo kakausapin? Tapos alas 9 na dumating? Hindi po kasali yung nag-opera mismo. Hindi na kasama si Tablante? Ang siste, ibang doktor ang humarap sa kanila. More ang nag-explain po si Dr. Ventura. Ang consultant na 2 beses or 3 beses nakatingin sa kanya. Ayun po, in-explain niya po sa amin na kahit alin po sa dalawa, pwede daw pong tanggalin. So, nagpaliwanag pala isang consultant. Nakasama ba siya? Hindi po. Dahil sensitibong isyong medikal at komplikadong karamdaman ng batang pasyente, ikinonsulta namin ito kay Dr. Victor Yap, isang ophthalmologist. Agad na kinausap ni Dr. Yap ang magulang ng batang si Alexis hinggil sa sitwasyon ng mga mata ng bata. Matapos ang interview sa mag-asawang si Amelia at Dennis, agad na isinalang ni Dr. Yap ang batang si Alexis sa isang eye examination.
Wala siyang bukol. Wala pong bukol. Detachment talaga. Complete detachment siya. So yun yung lulutang na retina natin. Kasi po kahapon lang po siya nasasabi. Barbie agad nakalagay. Sa Islam din po, retinoblastoma agad po. Ha? Kasi ang retinoblastoma pag tinignan mo, parang matang pusa. Hindi siya matang pusa. Yun nga po yung naging basihan nila kung ba't yung left ang tinanggal nila. Kasi matang pusa po. Mami-mistake ka na sa matang pusa kapag may detachment ka kasi. Ang detachment kasi gumaganyan. Oo, pero makikita mo yung pagkamatang pusa niya sa dilim. Sa isinagawang interview at examination sa mata ng batang si Alexis, ayon kay Dr. Yap, ang sakit na retinal blastoma ay hindi birong sakit sa mata. With regards to our findings sa mata ng bata, grossly, mukhang meron talaga siyang problema because of retinopathy of prematurity sa kanang mata niya. Now, yung left eye niya, since natanggal na, hindi na natin alam kung ano ang ating makikita, except we have to wait for the histopath kung anong magiging final result ng histopath niya. If this is actually a retinoblastoma case o mayroon talagang bukol na magiging cancerous or meron lang retinal detachment because of retinopathy of prematurity. Ayon kay Dr. Yap, bago mapatunayan ang isang pasyente na positibo sa sakit na ito sa mata, kinakailangan munang idaan sa matinding biopsy. Sa aming mga doktor, meron kaming sinusunod na SOP. So bago pa man gawin ang isang bagay, kinakailangang imbestigahang mabuti kung ano ang pinaka-problema. So step by step, kung sadyang merong retinoblastoma ang bata, nagawan sana muna ng biopsy to prove. Kasi based sa papers na lumalabas, na dala ng magulang ng pasyente, walang sinasabing eksakto o solid evidence tumuturo sa pinaliliwanag nilang retinoblastoma. Dagdag pa ni Dr. Yap, merong standard operating procedure na sinusunod ang bawat medical practitioner bago operahan ng isang pasyenteng may karamdaman. Kaya nga meron tayong tinatawag na diagnostics to prove kung tama o mali ang ating hinala. Bukod dun sa tinatawag nating nararamdaman sa pagbabago ng kanyang parte ng kanyang katawan na may problema, kung mayroong pananakit, bago papasok yung hakbang na dapat gawin para sa ikabubuti o ikagagaling ang problema yun. Ang hindi pagpapalam ng doktor sa pamilya ng pasyente na kung anumang tatanggalin sa katawan nito ay isang pagkukulang. Bottom line here is meron silang lab test na nangyari. Wala silang complete tinatawag na diagnostic procedure para patunayan na may problema doon sa gagawin nilang pagtanggal. Tapos pangalawang problema is gumawa sila ng hakbang at hindi man lang kayo inform. I think you have to inform your chairman. Kasi nasa East Avenue kayo, meron kayong tinatawag na human responsibility. Malinaw ang pagkukulang ng doktor at ospital na sumuri at nag-opera kay Alexis. Simula sa proseso ng pag-iimbestiga sa sakit sa mata ng bata hanggang sa pagtanggal nito sa kaliwang mata ng bata imbes na kanang mata. Dahil dito, nakipag-ugnayan ang bitag kay Department of Health Secretary Francisco Duque. Isang preliminary interview ang isinagawa ni Secretary Duque sa mga nagrereklamo. Binasa ko yung kanilang report na nung retinoblastoma ng bata, left and right. Oo. So, kung left and right, yung laterality, whether it's left or right, it doesn't really become an issue. Siya may attachment ko. Parang may diferensya. It doesn't become an issue. At least according to the medical specialist. But be that as it may, it's really a problem, to begin with. But eventually, kaso ng bata. Suspicious po. Hindi po nila na kukunin na retinoblastoma. What do you want? We can enter the office so that we can also, unless meron pa ibang gusto sabihin sa akin. Ano po yun lang? Ayun lang. We can just go there and sige. Tara, doon tayo. Isang paghaharap sa pagitan ng mga nagrereklamo, bitag at East Avenue Medical Center sa tanggapan ng DOH ang itinakda ni Secretary Duque.
Nakaharap ng bitag si Dr. Alejandro Santos, ang Chairman ng Department of Ophthalmologist ng East Avenue Medical Center. Una-una, ako'y nagpapasalamat kay Mr. Ben Tulfo dahil kinausap na niya ako upang ibulog itong naging problema ninyo tungkol sa inyong anak. Ay nakiusap na si Mr. Tulfo na magkaroon tayo ng meeting para mapag-usapan na paliwanag sa inyo kung ano talaga ang punot dulo ng nangyari sa inyong anak. Kasi si Dr. Ray Santos has a complete narrative report on the matter. So, Ipinaliwanag mabuti na Dr. Santos sa pamilya ng pasyente ang tunay na sakit na mata ng bata. At 7 months of age, dinala po ang bata sa East Avenue for second opinion. Okay. Ang initial impression po ng service noon ay ganun din. Retinopathy of prematurity, stage 5. Marami pong stages ng retinopathy of prematurity kung basta paaga-aga. Siguro ho, hindi umantong sa stage 5. Ang stage 5 po, ito po yung retinal detachment na. Pero rule out bilateral retinoblastoma. Primarily consideration is retinopathy of prematurity, stage 5, pero hindi po kami nakakasiguro, hindi siya cancer. Yun po, no? As evidence po ito by these scan findings given at that time. Nag-order po ng additional CT scan findings at ito po technical term, revealing the presence of tiny punctate calcification just and posterior to the lens of the right globe. Ang calcification po is one of the findings in retinoblastoma. So, nakita po yun sa CT scan findings ng mata ng bata sa kanan. No? Sinign out po ng radiologist, rule out retinoblastoma pa rin. Rule out pa rin po. So, pag sinabi niyo po rule out, sa aming pong parlance sa medical community, suspicious po, hindi po namin totally masasabi na hindi siya tumor. That since retinoblastoma was a consideration in both eyes, so ang sinasabi ko nung orchid consultant, whether the right or the left, since it is positive, be suspicious of retinoblastoma, it doesn't matter which goes first, the right or the left eye po. So isa-summarize ko lang po, yung enucleation ng right eye was the original plan during the opening consultations, but the judgment call of the senior orchid consultant was conducted upon second pass review of the charts on the day of admission, favoring the enucleation of the left. At sabi ko nga po sa magulang ganito, nung nagtataka sila, saan po mas magkakamali? Where will you admire your doctor more? To have undergone, to have implemented and executed the original plan, which was the right eye, when knowing pretty well on the time of admission that that eye was still seeing. So, I think it was a better judgment that they changed it to the left eye because the left eye was not seeing. Wala nang perfectong tao. Bari niyong makalimutan, kaya nga ako nag-second pass review kasi mula noong Oktubre at Enero, napakatagal na panahon para maalala sa dami din po ng pasyenteng tinitingnan sa East Avenue, hindi niyo mamememorya ang finding ng isang bata. I was just listening to them, and I've been listening sa explain thoroughly. Nagkakaproblema lang ata doon sa understanding ng pasyente. Ang ini-expect kasi ng pasyente was that they would be informed beforehand. Why is it medically necessary to take the eyes off? Bakit hindi sila nabigyan ng ganyan explanation thoroughly coming from the medical consultants or the specialist itself? Like before doing the procedure, there should be some kind of a conference between the patient and the doctor to say, Mrs., eto yung mata, etong nakita namin. And we are going to perform a procedure or we take off the eye. So now we ask permission from you. There might be some possible complications na mangyari in this particular procedure na pwedeng sabihin. Kung na-explain nyo na both eyes na may problema doon sa sinasabing, sabihin na natin malignant na possibility cancer, at least nalaman lang sana nila beforehand. So that magiging magaan sa kanila that whether you take off the left eye or right eye, it's no longer an issue. Kung sa umpisa pala, nasabi na sa records, ito yung situation na, ito yung estado ngayon, kaliwa o kanan.
pareho yan may tama. Dito, inamin ni Dr. Santos na nagkaroon sila ng pagkukulang. With regards communication, I know that was the deficiency, and I told them I would take care of the internal problems on communications after assembly. Rest assured po, if disciplinary action is warranted, we will, and with the support of the Director and the Secretary of Health. Paano po monitor to? Serial CT scan, serial ultrasound, which we have in our department. Dinilog ko po ito sa aming Director, at sinabi niya Ray, if that's the only way to make up for the deficiency in communication, then we will do that for the patient. Dahil gusto ko lang po, dahil sa isang insidente na ito, huwag naman po sanang masira ang tiwala nila sa akin. Kaya naman, isang responsibilidad ang ipinangako ng doktor at ng East Every Medical Center para sa batang si Alexis. Ay po po kasama natin ang kalihim. Kung ito nga po ay posible na whoever sits in as chairman, we will recognize my commitment to the family, to take care of the baby, and then to institute the necessary help in terms of further diagnosing the patient. I think what's important dito sa kanila, there's some kind of an assurance. Yes. And this, okay na sa inyo. Napaninindigan natin yun. At ito na, bilang kalihim ng kalusugan ay sisiguraduhin natin kung ano man yung promisa, commitment ng ating department chair ay atin ipapatupad ito. So mababantayin yung bata pagdating sa kanyang mga mata. Ayon kay Dr. Bu Castro, ang spokesperson ng Philippine Medical Association or PMA, hindi na bago sa kanila ang ganitong kaso. Karamihan na nagdedemanda, ang lagi nilang kinukomplain. Hindi na naman pinaliwanag sa amin yan eh. Kaya pupunta na yan sa korte. And then pagdating na sa actual na pandinig sa korte, at saka nagkakaliwanagan. Kaya siguro nga, yun ang pagkukulang, yung pagpapaliwanag ng manggagamot, na kahit tama yung ginawa mo, ay kulang ka naman ng paliwanag. Kaya naman, binigyan din ni Dr. Castro sa bitag ang mga standard operating procedure at medical ethics ng mga doktor sa kanilang pasyente at sa pamilya nito. Ang mga normal na procedures dyan kung ang pasyente ay sa surgery, no? Meron yung una-una yung consent. Bago mo ma-operize ng pasyente, may tinatawag na wino-work up muna para hindi ka parang isang bulag na papasok dyan sa katawan ng tao. Paalala ni Dr. Castro. Nanonood at yung mga pasyente, magtanong lang kayo na magtanong. At ang mga doktor naman, kung nagtatanong yung ating mga pasyente, isabihin nyo naman yung dapat. Hindi kulang, hindi naman sobra. Kasi pag sobra naman, matatakot naman yung pasyente, hindi na siya magpapagamot. Hindi trabaho ng bitag ang humusga sa mga profesional tulad ng mga doktor at mga ospital. Layunin ng bitag ipakitang hubot-hubad na katotohanan. Ang pagkukulang at pagkakamali ay kapabayaan at ito'y laging may kaakibat na pananagutan. Kung patuloy na magaganap ang ganitong pangyayari sa ating mga pagamutan, dadami pang mahuhulog sa bitag ng kapabayaan ng ilan nating mga doktor at mga pagamutan.